karon tan-aw nato ang kalibutan, ang movies, daghan mas makita sa inyong mga salida, mga music. Ang mga tao naggamit sa pangalan sa Dios nga walay bili, marag walay gahom. Himuon siya og expression, kita og salida nga ningon Jesus, kanang natamo ba siya kasi himo niya expression ng Jesus. Ang Jesus nga name is a powerful name. Tapos kung madamag ka, imo ra siya himo expression. Na kanang ang gamhanan, ang pangalan sa Dios gamhanan, mao na ato siyang gamiton nga naay gahom. Uban pa DBI pagid ang pangalan sa Ginoo, di ba? Sa mga movie nga dili na nako isulti. Dili maayo ang isulti sa pangalan sa Dios. So God's name is powerful. It is hallowed. Sa katong i-cast out ni Jesus ang mga demon, gigamit niya iyang pangalan. Ang mga disipulo katong nag-ayo siya mga sala, gigamit niya iyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, bangon, moto. Then when we pray in His name. So when we say hallowed be your name, we are making commitment to honor His name in the way we speak. So sa atong pagstorya, atong i-honor ang iyang ngalan. Kung may yung hallowed be your name, commitment na nato to represent His name in the way we live. So sa atong pagpuyo, kay nag-represent man tagid sa mo bitaw nga may na sila nga ang mga tao na sa gawas wala na may difference mo nang gingon that there's a difference. Lingon naman ang atong mga silingan wala maghihapon na kalahian pareho ra. Tungod kay we represent the name which is a powerful name. Mo na it is a commitment to represent His name in the way we live. And a commitment to reveal His name to a world that has forgotten its power. So, mo na commitment nato nga atong ipadayag sa mga tao kay nakalimot na sila kung unsa kagamhanan ng pangalan. So, mo na siyang mayingon tag hallowed be your name. Sa verse 10, your kingdom come, your will be done as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. So, your kingdom come, sa kini ka battle cry. Kung may, sa pag-ampo ni Jesus, your kingdom come, He is calling us to a complete shift in power, spiritual takeover. Kana bitong pag-usap, your kingdom come. Tungod kay naay duha ka kingdom at war karon. Ang kingdom sa Dios ug ang kingdom sa kalibutan. Ang kingdom sa kalibutan dali na nato makita. Kay naa na sa atong palibot. Usa ka kingdom nga obsessed with money, power, influence, and self-glory. Usa ka kingdom nga do what you want. Buhaton nimo imong gusto buhaton basta malipay ka. Ana siya nga kingdom. O usa ka kingdom nga ang kamotuoran usahay i-twist kay ang good mahimo ng evil, ang evil mahimo na pud siyang good. Pero ang kingdom sa Dios dili ana lahi siya. Isa kini nga kingdom nga ang humble i-exalt ug ang proud brought low. A kingdom of servanthood. So, diri nga gingharian, ang hari nato nagpakamatay. Pero diri sa kalibutan, walay hari nagpakamatay para sa iyang tao. Kini nga kingdom sa Dios, siya mismo nagpakamatay. Mao na ang problema pod kay kasagarang tao, dili siya gusto sa kingdom sa Dios nga moabot. They want their kingdom to come, a comfortable kingdom. Kana bitong kingdom nga gusto ra i-bless sa Ginoo pero there is no change of heart. Kanang magpa-pray ko nga ani pero walay change of heart. Ang kingdom nga naa si Jesus pero ang trono ang tao gihapon ang nakaingkod. So mo nang wala nagtudlo si Jesus kanato karon nga Lord bless my kingdom. He taught us to pray, your kingdom come. Kana bitang isay nato nga God take over, Lord take over, establish your rule in my life, in my home, in my city, in our world. Your kingdom come, this is a war because the enemy does not want God's kingdom to come. Ang ganag yung kaaway, dili siya gusto nga ang gingharian sa Dios moabot sa matag tao. Kaya the moment we pray this prayer with understanding, mahimo magutang threat sa forces of darkness. Tungod kay we are asking God's rule to invade the enemy's territory. We are asking God for light nga mag-drive out ang darkness. O we are asking the Lord for kingdom nga i-overthrow everything nga established sa kaaway sa ni Satan. So pray this
pulong sa praying, ang pag-ampo, kasama sa pag-ampo ni Jesus is more than words, it's about action. Nga mahimot ang kamot ug tiil ni Jesus. Tindog ta sa kamatuoran o magpuyo ta in righteousness where culture promotes sin and walking in love when the world is filled with hate. So, ang next word is, your will be done. Ako ito, nagipaspasan din nga, no? 6:30 naman good, tapos, kuan, pasimalangan ka, masuko mo sa ako, very ko na human. Kaya taas-taas ko di siya, kaya tibuok man ni Lord's Prayer. Then, your will be done. Sa'yo na din mangayo sa Ginoo sa ato gusto. Pero, lisod yun mga mangayo sa Ginoo, your will be done. Kaya kung buot na unaon, kana bitong kamatayon sa usa ka labuan, lisod yun may nga Lord, your will be done. Kay ang ato gid gusto, ang atong gusto mahitabo. Pero this prayer is choosing to trust God. God's plan over our own. We acknowledge that His ways are higher, even we don't understand. Maybe nagpangayo ta, nangayo ta sa Diyos for healing, pero the suffering remains. But we have to trust God. Jesus modeled this prayer sa Garden of Gethsemane sa Luke 22:42. Grabe ito kalisod sa part ni Jesus tungod kay makasayod lang siya, ilansang siya sa cross. Nakita na niya unsay iyahang kahintang. Pero niingon siya, Father, if you are willing, take this cup. Kwaon ni siya. Ang pinakalas na iyang giingon, yet not my will, but yours be done. Ngunit pinakalisod na pag-ampo. Let your will be done. Tungod kay naa kitay atong gusto. Pero kini siya nga battle, we have to surrender yun sa will ni God. Then sa verse 11, niingon siya, verse 11, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Sa Jesus, wala siya nagsulti nga, give us this month our monthly bread, or give us this year our yearly bread. He said, give us today our daily bread. Kani siya, this is all about dependence to God. God is teaching us to rely on Him day by day. Nakadungdong mo sa mana, dito sa wilderness, gipakuha lang sila kung unsa ang ilang makaya kaunon. Kaya kung kuha sila beyond sa ilahang need, madaot siya, mabahot siya. Gitudluan sila sa Dios ang mga Israelites of daily dependence. Kay ang ilang provision wala man nagikan sa ilang mga kamot, gikan kini sa Ginoo. So same lesson Jesus is teaching us this prayer. Lisod gid siya. It is hard. Kay gusto man nato ma-secure ta for the next 5 years, secure ta for the next 10 years, but we have to depend on God day by day. Actually, kadto bitaw nagpasalamat ko sa Ginoo kay kadtong pagkamatay ni Jojo, wala dyan may kwarta ato. Pero, unang giingon di ay nga, ang Diyos giday mag-provide. Ito na ako nakita, ang salit ka-amazing ang Ginoo kay ang iyang lungon, na-upgrade to siya, mahal na kayo siya nga lungon. Kay tungod, i-provide God. Then, tungod sa naay provision, ito na pumisa sa Memorial Park sa Price Garden. Nga nianak pagayod ang katong in charge dito nga ma'am, i-double ma'am kay kanang mas makasave man ka. Nianak sa iya nga ay dili ma'am, i-provide po na sa Ginoo kung kami na po mamatay. Ibutang niya ako sa Ginoo kung asa niya ibutang. Kay single ang gikuha kay mo man to ang provision sa Ginoo sa iya ha. So mao na nga we have to depend on God day by day. Dako gid na mensahe sa ako atong kay warrior ba ako, kanang kusog ko mo worry, labi na walay kwarta, kung saan na sunod, kung saan na mahagong sunod, anak. So, kusog ko mo worry, pero kani siya nga prayer ni Jesus, nagtudlo ka na ako to depend on God day by day. The next verse is verse 12, forgiveness. Diba, naingon siya, there is sa Matthew 6, ako nibasa ko ng verse 12, o pasaylo kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa nakasala, sa mga nakasala kanamo. Forgiveness is the central part of this prayer. Kung gusto dito maka-experience of true freedom, let go binato ang chain of resentment or bitterness kanang
kasuko. Lisod jud siya maingon nga Lord, asayon na siya maingon nga Lord, pasaylo ako. Pero lisod maingon nga Lord, ako siya gipasaylo. Tungod kay sahay ang pain na pa mo na lisod ta makapasaylo. Pero nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo karon, we forgive others, not that they deserve it. Mupasaylo na sa uban kung kay deserve nila nga ipasaylo. We forgive them because we do not deserve it. Dili gid nato deserve nga mupasaylo ang uban. Kay in the first place, gipasaylo raman ta sa Dios. Mao na nga, pero wala po din nagpasabot nga ang ilang gibuhat okay ra or i-ignore nato ang pain. It means when we say we forgive, it means we have to release and hand them over to God, saying, Lord, I refuse to let this bitterness or this resentment, guilt take root in me. So, forgiveness is not easy, but it is necessary sa mga anak sa Diyos. Kinahanglan din nato. It will set us free from the chain of guilt, bitterness, and resentment. Then verse 13, niingon siya diri, ayaw kami itugyan sa pagsulay. Gi-include ni Jesus nga prayer. Tungod kay temptation is reality. Tinuod, ang temptation kamatuoran siya. He is teaching us to stay alert. Temptation, kada tao matubang din temptation. Even Jesus was tempted in the wilderness sa Matthew 4. Ang temptation dili siya sala, pero when we give in to it, sala na siya. So Jesus is teaching us nga dili nato ulaton nga matintaw ta. We have to ask Him nga i-guide ta, mo ning giingon nga ayaw kami itugyan sa pagsulay. I-guide ta in a way that helps us to avoid it. Kaya ang temptation man siya is a setup. Ang kaaway, iyan na tagistudyuhan kung unsa ang kaning weakness nato, kung unsa atong blind spot. Kaya dili man na siya waste of time tempting us sa mga butang nga wala nato i-care. Mo-tempt siya sa mga butang na naatay struggle. Mao na nga kinahanglan kini siya nga prayer daily ni siya nga atong iampo sa Ginoo. Tungod kay we have battles over our mind, we have battles sa atong focus, sa atong integrity, and without spiritual protection, maka-walk kita straight into the enemy's territory. Example si Peter sa Luke 22:33, di ba? Niingon si Jesus sa iya nga Peter atong basahon. Luke 22:33. Pero unahon sa nako diri sa 31. Simon, Simon, pagbantay si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyo. Tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa ubot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo ug inigbalik na nimo kanako kinahanglan lipunon mo ang imong kaigsuonan. Si Peter sa 33 niingon siya, si Pedro nitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. So makita nato diri nga si Peter realize sa iyang kaugalingong strength. After ani nga sin, iya dayon gideny si Jesus 3 times. So kini nga sin ang ato ang kaugalingong kusog, wala gyud di gid makabuntog sa tentasyon. Only the spiritual power of Christ mo'y makabuntog sa tentasyon. So how do we live this prayer? Kaning lead us not into temptation. Una, we have to stay alert. Mo nang giingon sa pulong sa Ginoo nga, watch and pray, stay alert. Then we have to guard our influences. Kung nag-struggle ta og lust of the flesh, dili ta magtan-aw or magbasa og mga novel nga ang content niya puro laway. Kay nag-abri man ta ang tentasyon. So mao na i-avoid nato or atong i-guard ang atong mga influences. Jesus is telling us to pray against temptation. Then the next part of verse 13, deliver us from evil. Deliver us from evil. This is a declaration of war. Kay it is only the spiritual, ang naara dito sa spiritual realm, ang
makarescue sa ato. This is a declaration of war na ingon siya, deliver us from evil. Necessary ni siya nga gi-appeal ni Jesus sa pag-ampo tungod kay ang kaaway real pod. Niingon diri sa Ephesians 6:12, ang kaaway tinuod pod, dili pod siya basta-basta kay sugod sa sinugdan na ana siya. So pila na edad sa kaaway, from the beginning siya man ang nagtintal kang Adan ug kang iba. Sa Ephesians 6:12 niingon ang pulong sa Ginoo, kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom, nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. So ang atong pagig-away, dili sa mga butang nga atong makita, kundi sa mga butang nga wala nato makita. Muna dili nato kaaway ang usab-usa, kundi ang mga principalities niini nga kalibutan, ang mga daotang espiritu, no, ang atong kaaway. So, the battles we face in our minds, our struggles, are not just physical issues. They have spiritual roots. Many people try to fight addiction. Sa kalibutan, ang mga tao ilang i-fight ang drug addiction, money addiction, or any kind of addiction, women addiction, by their willpower sa ilang kabubuton. Broken relationships, i-fight po with logic. May naman nga, hindi naman kung mag-sinabot o namagulang namin. So, broken relationships. Miski ang depression, i-fight siya with positive thinking. May naman nga, positibo ra ino po nanaw para hindi ka ma-depress. Pero, this is all fighting on our own. Dili siya solution. We have to ask God to deliver us from evil. Monang gaina sa atong example, diba sa gaina si Peter gihapon sa Luke. Wala man niingon si Jesus nga, Peter try hard. Pero si Jesus nag-pray kang Peter aron ma-deliver siya from the evil. So when we say, deliver us from evil, we are calling the power of heaven to fight for us. We are calling God to rescue us. So kining the Lord's Prayer, ang pinakauna is, we approach God. When we understand truly the Lord's Prayer, we approach God as a Father, change of mindset, na dili ta beggar, dili anak ta. Then, we approach Him, we see Him as Him. Kanang makita nato nga siya, Holy God, Sacred God, hallowed be Thy name. Then, ang iyang kabubuton dito may matuman, dili gid ang atong pagbuot may matuman. Then we have to depend to Him, kaning Lord's Prayer, dependent. Then, set ni God sa tanang chain of bitterness. Then, the war is going on. We are still in the flesh, napata sa flesh, there is war going on. Muna nga, mag-pray kita nga, lead us not into temptation, deliver us from evil. Ang important lesson nga na-receive na ko in the Lord's Prayer is not changing God's mind. Ang pag-ampo, dili dahil siya pag-usab sa huna-huna sa Ginoo, kundi pag-usab sa atong kasing-kasing. Kay, ang kausaban sa atong kasing-kasing, Diyos po ang mamuhat. So, when we pray, we are not telling God nga in-ano niya siya, dapat in-ano na siya. But we are telling God, na Lord, change my heart. Change me in a way you want me. So, salamat sa Ginoo. Let us all rise and let us pray. Ato ni sundon ang kaning prayer sa the Lord's Prayer. Our Father in heaven, Lord, we come before you this evening as your children, not as orphans nor strangers, but as your sons and daughters of the Most High God. You are not distant. You are not unreachable. You are our Father and we trust you. Hallowed be your name. Lord, we honor you. We declare that you are holy, that your name is above every name. May our lives reflect that holiness, Lord. May the way we speak, we think, we act, bring glory to your name. And Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Let your kingdom rule in our lives, in our home, in our city. Let your righteousness transform us, O God. Give us this day our daily bread. Lord, we trust you for today, not just for food, but for every need, provision, wisdom, strength, knowledge. Lord, teach us to stop obsessing over the future and to see how you are providing us day by day. Forgive us our debts as we forgive our debtors. God, we ask for mercy. We have sinned. We have fallen short. But just as you forgive us, we choose, Lord, to forgive those who have wronged us. Release any bitterness in our hearts. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Father, we need your strength. The enemy prowls like a lion waiting to destroy us. Lord, keep us from falling. Guard our hearts, our minds, our families. Cover us with your divine protection, with your blood. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Lord, you reign no matter what happens in this world. No matter what struggles we are facing, you are always on your throne, and our hope is in you alone. In Jesus' name we pray. Amen.